Yahoo! Hello, hello, hello mga masters and mga ka-G! Good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries. At kung saan kayong lupalop ng ating daigdig, ay hayaan niyo muna kami ni G, the green girly kitty patuti iguana, na batiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening, at good night na po sa mga ready ng matulog. At welcome po sa ating G and Daddy Health and Lifestyle Tips. Kahapon po ay nag-discuss tayo ng mga tips on how to make, syempre, start the day or start the new year right. Pero naglihis po tayo. Pumunta po tayo sa isang topic kung saan ay very, very interesting din po. Let's discuss about the 12 mindfulness tips to help you find inner peace. Okay? Mga meditational or mga number one is meditation. So na-discuss natin kahapon mga meditational tips, 'di ba? Kung paano natin gawin po 'yan ay mamanap ka ng isang lugar na pwede kang na malayo po sa stress at sa hustle and bustle. Magpakalayo ka muna sa isang lugar na maingay at maraming tao at at distracting. So, ang gagawin mo is umupo ka sa isang corner, close your eyes, take a deep breath, and let it out slowly. Don't worry about doing it perfectly. A few minutes can make a big difference. Remember, resources, may maraming mga resources po na pwede nating makita sa YouTube or sa iba't ibang mga sa internet na makapagbigay sa atin ng meditation, na makapagturo sa atin kung anong mga meditations. Okay? So, next is number 2. Live in the present. How often do you find yourself stuck in the past? Ito po, tandaan natin na we are stuck in the past. Marami po sa atin ang hindi naka-move on. Okay? So, or feeling anxious about the future. Okay, so hindi po sila sure. Very, very worried at stressed at anxious po sila kung ano ang mangyayari sa future. Di ba? Hindi na po sila naka-move on sa past at meron pang iba dyan na hindi po sila mapakali kung ano mangyayari sa future. Yan po ang ating talagang tutukan. If you're like that, or if you're like the rest of us, probably a lot. But as you know, the present moment is what we truly have. Ang present po, mga masters and mga ka-G. Remember it. Live it. Life unfolds in the now. Okay? How to live in the present? When you're doing day-to-day tasks like eating, walking, or even doing chores, try to fully immerse yourself in the experience. Mag-focus ka lang sa ginagawa mo ngayon. Kung kayo man ay nag-gardening, kayo din po ay nagbabasketball, kayo din po ay nagmamap, kayo ay naghuhugas ng pinggan, kayo ay nag-holding hands sa iyong the one, or kayo ay jumijebox dyan, o diba? Present ang kailangan. Okay? All you have to do is immerse yourself in the experience. Kung anong nangyayari ngayon, try to make yourself involved on that particular event. Okay? Notice how your surroundings look, sound, smell, and feel. Diyan ka po mag-dwell sa present mo. Huwag mo nang alalahanin yung anong nangyari noon at ano ang mangyayari bukas. Ang itutukan mo is ang ngayon, now. It's like giving your brain a mini vacation and the effect induces a sense of inner peace. Ito, tandaan niyo po mga masters and mga ka-G, pag kayo po ay nag-worry kung ano yung nangyari noon at kung ano ang mangyayari bukas at sa makalawa at sa mga future, mas lalo kang masistress. Kaya focus ka lang po kung ano ang ginagawa mo ngayon. Present. Ito po isa sa mga na-learn ko po sa aking mga mentors noon sa mga topics na aming na-discuss sa mga seminars. Tandaan niyo po ang word present.
Dalawa po ang ibig sabihin ng present. Tatlo. Tatlo pala ang ibig sabihin ng present. Ngayon. Ngayon. O, diba? Present is ngayon. Isang meaning yan. Ikalawang meaning yan, pag nasa school ka at tinanong yung pangalan mo, attendance, binanggit ang pangalan mo, anong sasagutin mo? Present. Ibig sabihin, nandyan ka. Nandyan ka ngayon. And the other meaning of present is gift. Gift, Christmas present. I received a present from my girlfriend. I received a present from my boyfriend. I received a present from my dad or from my mom or from my wife or husband. So, diba? Tatlo po ang ibig sabihin ng present. Marami pa yan siguro. Pero for now, tatlo lang po yung ating pwedeng i-discuss. So, present is now or ngayon. Present is when you establish your physical presence. Na nandito ako ngayon, present po ako. And regalo. So pag sinabi po natin, tututok po tayo ngayon sa present as a gift. Ang gift po, pag binigay po sa atin, ay dapat take care po natin yan. Mahalaga po ang mga regalo na binibigay po sa atin. Lalo na po ang the best present ever na binibigay po sa atin ng ating Panginoong Diyos, which is the gift of life. Present. When you are given something, it means that that gift or present coming from that someone else, kailangan po natin yan pangangalagahan. Alagaan at taguin at wag po natin yan isasayang. Pero ang tanong ngayon, sa generation na ito ngayon, mabilis lang po natin itapon at wag bigyan ng halaga ang mga bagay sa paligid natin. Yun na po ang nakikita ko po sa generation ngayon. Parang ang bilis lang po. And everything is, lang po, pwedeng itapon agad. Diba? Pag ayaw, lalagay na lang sa gilid. Pero noon, mga masters and mga G, sa mga generations na before, ay pag binigay sa iyo yan, kailangan mo talagang ipakita at to show gratitude and gratefulness sa taong nagbigay po sa iyo, ay aalagaan mo talaga yan. Di ba? So that's the meaning of present po. Kailangan naka-attach po tayo sa present ngayon. Alagaan po natin ang present kasi wala na po yung past. Tapos na po yung past at ang present at ang future, it will not exist if you do not take care of the present. Ang ngayon lang po importante kasi pag maitawid mo po ang ngayon, meron kang bukas. Ang importante. Number 3, cultivate a positive mindset. Our minds are powerful things. They can act as the greatest ally or our worst enemy. Ang ating utak, mga masters, ay pwede nating maging kaibigan or pwede natin po yung maging mortal enemy. Tandaan niyo po yan. It's all about the way we use them. Kung paano natin gamitin yung ating utak, ang ating minds, ang ating cognition, yung ating, syempre, ating mind. Okay? When we learn to cultivate a positive mindset by focusing on the good, we start to develop our inner peace. Ayun po, importante po. Dapat ang ating nasa isip at nasa puso po natin is goodness. Goodness lang po. We have to find the positive side. Yan ang pinaka-importante po, mga masters and mga ka-G. Okay? How to cultivate a positive mindset? Paano po? Kickstart your day on a positive note. Umpisahan niyo po ang araw niyo sa isang positive note. Okay? Maglista po kayo kung ano po yung nakaka-excite. What you're excited about. Kung ano po yung mga gagawin mong exciting sa araw na ito. Or what you're grateful for in a journal. Sumulat po kayo sa isang papel or sa cellphones niyo dyan, sa notes niyo, kung ano po ang, ito po, ginagawa ko ito noon.
Kaya siguro, uumpisahan ko ulit ito. So, kukuha ka ng isang mabibili or meron kang old notebook dyan or sa cellphones mo, mayroong notes dyan na pwede nating sulatan. Every morning, pagkagising mo, sumulat ka po. O pwede ka mag-umpisa sa 10 o 5. 5. Let's say 5 lang po. Anong pinakauna? 5 excited mong gawin sa araw na ito at 5 na ipapasalamatan mo. Things that you are grateful for. If a negative thought tries to sneak in, cross it out and replace it with something positive. Okay? So pag meron ka pong naisip na negative, cross out mo agad at palitan mo ng positive. Yun po ang pinatawag nating cultivate a positive mindset. So as much as possible po every day, sumulat tayo ng at least 5 na something na interesting na gagawin natin. At 5 din po na papasalamatan natin na meron po tayo. Things that we are grateful for. Okay? So, for now, hanggang dyan lang po tayo. Hanggang dito lang po tayo kasi 12 minutes lang po ang ating topic. Ayan. At syempre, kita-kits po tayo sa ating Premier Marathon. Alas 11 po ng umaga. Mamaya, dito po sa Bahay Kulitan sa channel ni Master Worm. At meron tayong 4 na mga hosts. So kita-kits tayo at maraming salamat po sa inyong full love and support. Siyempre sa channel ko at sa lahat po ng mga members ng Bahay Kulitan. At sa mga nandito po, dikitan po natin yung mga bago na hindi nyo pa nadikitan. So for now, hanggang dito lang po tayo. This is your one and only Master Worm and siyempre nagpapakute na G, the green girly cutie patutiguana. God is great. Yahoo!